Number 1 talaga dyan sa tubig, yung Bitmin Pro. Healthy. Huwag ka magsasalang ng payak at lugod at walang mangyayari. Nagtuturok. Alam mo, ang ibon, napakaliit niyan. Tuturukan mo ng 0.1. Mahihirapan talaga ang ibon pag ganun. Pero sir, kayo dito sir, sa loop nyo, paano kayo pumili nung pagpaparisin nyo na breeder? Gusto ko siyempre yung may pandulo. Kailangan siyempre may bilis. Kasi pag ang ibon natin ay mabilis, tapos walang pandulo, siyempre parang kapos naman. Pag puro bilis naman, siyempre kailangan medyo mamatch natin sa matulin at medyo dumudulo. Tulad ng Emil Dewert ng Mariano Lee na talaga naman ang patuloy ni dumudulo. Ang banlong ko medyo may tuli naman kahit pa paano. Kailangan maimatch mo sila maayos. Bago mo siyempre sila isa lang, kailangan medyo purga para malinis ang kanilang tapos paligo, number 1 yan. Yung iba gumagamit ng pangmanok yung shampoo nun na Ako, mostly ginagamit ko para siguradong patay ang ang talagang kuto lahat. Malata yun. Ako, yung isang takip lang sa timba, force bath na sila. Ilulubog ko talaga sila. Para totally talagang wala yung clear talaga yun. Para tsaka magpupulbos sila, makikita magpupulbos. Tsaka number 1 talaga yun, yung purga talaga. Kasi siguradong puro bulate yun. Ako pagka breeding season na talagang may mating na sila, nagkaitlog na, kailangan bibigyan mo talaga sila ng vitamins. Number 1 talaga dyan sa tubig, yung Bitmin Pro. Konti lang, wag yung sobrang makulay kasi mapula yun Yung masak kumulay ng konti lang, baka kasi minsan nasusobrahan. Tsaka grits. Kaso mag-ingat tayo sa grits minsan. Na-experience ko yan. Nagbigay ako ng grits. So, syempre, patong-patong yung mga breeder cage ko. So, may nakakalimutan ako na meron pala akong 2 days old na inakay. So, syempre, yung iba, mga 9, 10 na, syempre yun, kaya lumusaw dun Nalagyan ko ngayon ng grits yung ibabaw. So, siyempre, isusubo ng magulang yun. Nasubo ngayon siya ng magulang. Siyempre, napakaliit nun, di ba? Siyempre, bato yun. Nadisgrasya, namatay. Kaya, yun lang experience ko na mali pala. Hindi pala pwede, sa akin lang mali pala ako ng kumbaga, na ang inakay pa lang ay hindi pwedeng talagang kumain ng bato. Talagang kailangan mga 9, 10 days old na yung chick para absorb niya yung yung grits kasi napakaganda sa inakay yun. Mas mabilis silang makapatunaw. Pati sa mga magulang medyo maganda ang kanilang mga hipo din kasi iba yung ng mga grits. Ako ay pagka inakay na, siyempre in 2 weeks, medyo malaki-laki na yan So, mag-iitlogan na minsan yung mga magulang. Nagwawalay ako niyan. Basta't nasilip ko yung ilalim ng pakpak niya na medyo balahibo medyo bumuka na. Hindi ako nagwawalay ng sobrang maliit pa. Hinayaan ko lang na medyo talagang makumpleto yung sa ilalim ng pakpak niya. Kasi mas maganda iwalay yung ganun kasi siguradong kakain yun. Siguradong kaya niya ng magwalay. Kasi mahirap pagka yung minsan, yung nakikita kong na-experience ko, ibang nakikita. Winawalay na kahit na medyo sariwa pa yung sa kilikili nila, yung kumbaga yung balahibo ba, hindi pa gano'ng kumpleto. Malimit yun, mababalsot yun. Kasi dadaikin sa kainan ng mga yun Kaya ako, pag nagwalay ako, for sure na yun, yung may balahibo na yun sa kilikili, sa pinakailalim ng pakpak. Yun, siguradong buhay na yun. Maraming salamat Sir Louie. Yan. Pero Sir Louie, tingin nyo, yung pinakang importante pagdating sa breeding? Kailangan healthy yung magulang na i-breed mo. Siguradong kailangan, hindi naman pag sobrang laki naman kasi baka may sapolan Kailangan yung sakto lang, healthy. Huwag ka magsasalang ng payak at lugod at walang mangyayari Talagang, reject yung mangyayari Kung magkaanak man yun, hindi natin masasabi. Pero mas malamang ang possibility ng reject. Saka yung, siyempre, pag nag-breed ka, kailangan, alam mo yung bloodline, alam mo kailangan siyempre yung subok na ibon. Kasi pag kumuha ka ng hindi subok at tinag-try mo lang na ganun, sayang ang oras mo. Kumbaga, isa lang ang pinapakain mo doon sa maibon Kumbaga, pare-pares tayo Sayang ang gastos. Malamang sa hindi siya tapos ng karera. Kasi iba talaga yung mataas ang uri ng pagkaibon.
Ayan, maraming salamat po, Sir Louie. Pero ikaw, sir, ano namang mabibigay mong payo sa mga viewers natin dyan na hindi pa pinapalad sa karera? Ang papayo ko lang, as a newbie, siyempre, number 1, huwag kayo susuko. Kasi, pag sumuko tayo, wala na tayong bawi. Diba? Ganyan din ako. Sad-sad gulong din ang inabot nung mga una. Siyempre, kailangan talaga, kahit pa paano, dapat ang ibon natin talaga, kailangan talaga yung merong talagang, may sinabi ba? Alam mo ba yung merong napatunayan bago nyo sila i-breed, para pag inilabas yung mga anak nila, alam mong merong ano na sila. Kumbaga, may talent, kumbaga. Tsaka, kumbaga, ang pag-iibon kailangan may swerte rin. Pero yung swerte sa huli yan eh. Iba yung magaling na ibon, iba yung maganda yung sistema, bago ang swerte. Kaya, ang payo ko lang, huwag tayong susuko talaga. Makukuha rin natin yan. Alam niyo yun, kumbaga sa pagsubok ba? Pagsubok. Minsan, medyo minalas ng konti, pero sa susunod, baka kabawi rin tayo dyan. Basta yun lang ang mapapayo ko, huwag nyo lang pabayaan ng ibon. Pagbasa nyo yung droppings nila, lalo pag derby na. Kasi number 1 niya, mahalaga sa lahat yan. Tsaka yung pagbibigay ng gamot na alam nyo namang hindi kayo. Iba nagtuturok. Alam mo, ang ibon, napakaliit niyan. Tuturukan mo ng 0.1. Medyo mahirapan talaga ang ibon pag ganun. Kaya, hanggat maaari nga, kumbaga, talagang halo lang sa tubig ang vitamins. Kasi pag uhuli mo pala, pag subo mo, stress na eh. Yung pa kayang tuturukan mo, siyempre masakit yun. Sana, lahat tayong magkakalapatid at least, medyo lumalawak na eh. Dumadami na rin yung club na lumalaki. So, ang kompetisyon medyo bumibigat. So, kailangan nag-adjust din tayo. Kung paano tayo, kasi ang hirap ng kompetisyon sa pag-iibon. Chamba-chamba lang ba? Wala nagdodomina. Yearly, iba-iba nananalo, iba nagta-champion. Talagang napakahirap. Pero iba yung nasa magandang sistema ka. Malapit ka sa swerte. Yun ang masasabi ko. Yun, maraming salamat, sir. Yan, sir, tingin nyo, gaano kasaya sa pagkakalapati? Talagang, ka talaga dyan, napakasaya. Lalo na ang abangan. Siyempre, minsan masaya tayo pag andyan ang ibon natin eh. Parating pa lang siya, alam mo na kung sino siya, kung ano yung dumarating yung ibon, alam mo na. Siyempre, minsan, di tayo pinapalad, medyo malulungkot tayo. Pero yung lungkot na yun, napapawi ng pag may umuwing dumarating. Kahit na kulang ang nakauwi sa atin, medyo napapawi nung may umuwi. Kasi ganoon talaga ang buhay ng mga alaga natin eh. Kung hindi sila makauwi, medyo inulang or hindi para talaga sa atin yung ating alaga na yun. Pero ang pinakamahalaga, yung pag-iibon natin, kumbaga, naging stress reliever natin yan. Huwag natin dibdibin kung nawala yung ibon. Ganoon talaga, sa pag-training talaga, minsan, nagtitrain pala tayong mga inakaya, nawawala. Huwag mong dibdibin yun. Ibig sabihin yun, may kapalit yun. Kasi meron kasing hard loser pagka yung magiging sa mga alaga eh. Kailangan yung kalma lang tayo. Kung mauwian tayo at hindi, ganun pa din. Kailangan lagi lang tayong focus at masaya lang sa ginagawa natin. Yun ang matapayo ko sa mga kalapatis natin. Muli, ako si Louie Torrado, Pigeon Pansier ng Valenzuela City. I love this game! Yon, maraming salamat sa patuloy ng suporta mga kalapatids. At siyempre maraming salamat din kay Sir Louie at sa pagulak na makapag-long visit tayo sa kanya. Yan sir, baka pala may mga gusto kang i-shoutout dyan. Siyempre, sinashoutout ko yung pamilya ko sa Canada. Sa nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, Oscar Torrado. Tol, maraming salamat sa pagsuporta sa akin. Sa mga kumpare ko, dyan sa tsaka mga kaibigan, please like and share. Thank you. Yon, shout out sa inyo lahat at syempre shout out din sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta dyan. At abangan nyo pa yung mga susunod kong follow visit sa'yo na keep watching and God bless you all. Thank you.